Nung ako ay, when was that? Last Tuesday, I think it was, okay? I was in the hospital because my elbow is in pain and my knees are in pain. But I'm not telling anybody, sabi ko lang kay Jabez, I need to see the doctor. Okay? Tiniis ko yan for 90 days. I'm moving, I'm going to and fro, I'm mobile, pero I'm in pain. Dinala ko sa ospital, ang tanong ko, is there hope? Okay? Is there hope? Pag ikaw ay nasa loob ng ospital at naghihintay ka ng result, is there hope? Kapag ka ikaw, okay, mag-asawa, meron kayong pagtatalo, nagkaroon kayo ng hindi magandang pagkakaunawaan, nasa loob ng kwarto yung lalaki, nasa labas naman yung babae, nagtatanong sila, is there hope? Pag ikaw tinitignan mo yung bank account mo, nakikita mo nagdudwindle na yung finances mo, is there hope? Kapag ka yung iyong anak, okay, ay nawawala, is there hope? Merong isang anak ng pastor, lumaki sa simbahan, tinuruang mag-Bible study, tinuruan lahat, ang pangalan niya si Donna Summer. I don't know if you know Donna Summer, okay? Isa siya sa pinakamagaling na mga awit sa sanlibutan. Pero siya ay anak ng pastor. Siya ay kinain ng sanlibutan. Siya ay kinain ng sistema. Okay? Sabi niya nga sa kanyang testimony, I never stop being a Christian. Being born again is an affirmation that a person is going to make a personal effort and to walk closer with God and to bring Him to one's life and start following His way. Kanya lang, in the path of my life, sabi niya gano'n, sa paglalakad ko sa buhay na ire, pag tinitignan ko yung pinagdaanan ko, hindi ako maniwalang nagawa ko ito, sabi niya. Hindi ko maisip na nasabi ko ito. Okay? Siya'y kinain ng sistema. Dahil doon yung spirit of rebellion na meron siya. Tumatakbo siya sa kalooban ng Diyos. It was a very unspiritual thing until he came back to his faith and to his Lord, devastated, wasak, nasira ang buhay, pero nakabalik siya and he died. Noong 2012. Kasi hinanap niya yung pag-asa niya sa labas ng kalooban ng Diyos. Is there hope? Pwede ka mag-survive ng 40 days nang wala kang pagkain. Pwede kang mag-survive ng 3 days without water. Pwede kang mag-survive ng 8 minutes na walang hangin. Pero hindi ka pwede mag-survive ng walang pag-asa ng ilang segundo. Last week, I heard a call. Somebody was calling me and said, Pastor, I'm sorry. Why? I am going to do this. Anong gagawin mo? Nag-away kayo mag-asawa, may diskusyon kami. Sabi ng babae, nasaktan ko po yung asawa ko. Nasampal ko po siya. At ang sabi ng asawa ko, mapapatawad lang kita pag patay ka na. They were newly married. Sabi niya, Pastor, sorry po. I am going to cut my life right now. Sabi ko, wala bang puwang ang forgiveness? Wala bang puwang? And thank you for informing me. Thank you for calling me. Okay? Sabi ko, what triggers you to have that kind of actuation para magalit ka? Kasi po, wala po siyang tigil. Mag-asawa na po kami, meron pa po siyang ka-text, may kausap pa siya, ganire, ganyan, ganyan. Sabi ko sa kanya, when you choose to marry your husband, you're merging two lives. And you need to be tough and to be strong. You need to be strong than whatever you can see. Then she hung up. I called the husband. Sabi ko sa kanya, is there anything I need to know? Pastor, magulo po kami ngayon. Sabi ko, is there anything that you need to apologize to? Okay? Meron ka bang dapat
ihingi ng tawad, iayos, meron ka bang dapat na tignan? Ang sabi ko sa kanila, describe what happened, where and when. Explain the effects na meron sa iyo and how does it feel. Do you acknowledge the feeling of your wife? Ano ang pwedeng maging solusyon? Yung bang pag-aaway nyo, will this matter in an hour? Can you still move on with your day kahit meron kayong diskusyon? Or can you just ignore it? Do you need to talk to someone about this? Hindi mo ba kayang mag-move on kung ito ay hindi na-resolve? Can I just tell this to you? Pumunta ka sa kwarto ng asawa mo because I was trying to call her and she hung up. Is someone in danger? Have you tried to resolve it multiple times? Is there hope? Meron bang pag-asa? Ang pag-asa is an essential part of life. Pag nawala ang pag-asa, wala ng buhay. And people everywhere are looking for hope in all wrong places. Okay? They look for it in the relationships. Meron akong pamangkin, sinabi ko to ng Miyerkules, sabi nung tatay niya, anak, hindi ka ganyan dapat. No. I will have my own life. I have my own decision. I'll run my own life. Umalis yung bata, pinili yung gusto niya, ito ako. Lalaki siyang pinanganak, pinili niyang maging babae daw. But he got saved. He was baptized in the church. Last week, binurol namin, last week nilibing, last Friday, namatay sa AIDS. 32 years old. Why? Why? Umalis sa kalooban ng Diyos. Hindi mo pwedeng makuha ang AIDS dahil nagkaroon ka lang ng blood transfusion. It was a promiscuous kind of life. Pinili niya. Before he died, he was texting me, Tito, alam ko namang save ako. Pwede bang i-baptize mo ako ulit? Kasi hirap na ako. Ito ho ang itsura ko ngayon, Tito. Butot balat siya, hirap na hirap kasi sinira ng AIDS yung kanyang immune system and he died. Sabi ko sa kanya, if you really are saved, it's a personal thing. It's a personal decision that you have to make. Okay? Hinanap niya sa kanyang sarili yung pag-asa, hinanap niya sa ibang lugar ang pag-asa, hinanap niya sa relationship, hinanap niya sa lahat. He died. 31 years old. Meron tayo ibang mga membro. Dalaga, binata. Nung magkaroon ng boyfriend, nagkaroon ng girlfriend, umalis. Okay? Hinanap yung pag-asa sa labas. Ngayon, namumroblema sila kasi yung anak nila matigas ang ulo. Yung anak nila, iniwanan sila. Yung anak nila, iba na ang konsepto ng pananaw. Kanya sinasabi ko lagi, mga magulang, okay? Pag ikaw ay naging magulang, ikaw ay naging tatay, ikaw ay naging nanay, may responsibilidad ka. Meron kang anak na dapat mong akayin sa tama, meron kang anak na dapat mong dalhin sa katotohanan, meron kang anak na dapat mong pangatawanan. Kasi pag hindi mo iningatan yan, kakainin ng sanlibutan yan. May mga grupo, may mga tao, okay? Tapos tuturuan ka, okay? Sasabihin sa'yo, okay? Pinag-aral ka lang ng nanay at tatay mo, iniluwal ka lang ng tatay at nanay mo, okay? Tuturuan kang talikuran ng pag-aaral, tuturuan kang kalimutan ng pangarap nyo para sa sarili mo pamilya, at makikita mo yung dating batang may respeto, yung dating batang malambing, kasi ngayon wala na. Okay? Nawala na pagiging inosente, natigas na ang ulo nila, sariling desisyon, disrespectful, natutong lumaban sa magulang, natutong suwayin ang magulang,
tinatak sa isip nila. Okay? Pinanganak ka lang ng magulang mo. Pag hindi nyo iningatan ng anak nyo, pag nagpunta sa college yan, kakainin yan. At kayong mga taga-Jewels, okay, na nag-aral dito, at pagkatapos paniniwala aming professor mo sa college na hindi mo namang kilala, na wala namang Bibliyang hawak, tatamaan ka sa akin. Pinalaki ka, tapos susuway ka, lalapastanganin mo magulang mo, okay? Magtataas ka ng kamay, subukan mo sa akin yan. You were not raised by your father and your mom to be disrespectful. You were never been raised by your father and your mom. Okay? Sasabihin mo, may sarili na akong isip at puso, kaya ko na magpasya, kasi hindi mo ako pag-aari. Hindi mo ako pag-aari. Katawan ko to, ako magpapasya. Kanya si Junior namatay. Si Donna Summer nawala. Bakit? Katawan ko to. Ako magpapasya. Hindi mo napapansin. Yung anak mo kinakain na ng sistema. Sasabihin nila, si Marcos walang ya. Sabihin na natin si Marcos ay walang ya. 20 years ang pumalit si Aquino. Tama? Alam niyo ba, nung nagkaroon tayo ng Pangulong Aquino, nagkaroon ng revolutionary government. Pinrivatize ang lahat ng halos maraming mga government corporations na meron tayo. Philippine National Bank, Development Bank. From 1986 to 87, nagkaroon ng kudeta. Okay? Nagkaroon ng Luis Beltran scandal. At the height, nagkaroon ng Luzon earthquake, pumutok ang Pinatubo, nagkaroon ng maraming problema. Ang blackout noon, 12 hours. 12 hours. Ipalit naman natin si Fidel Ramos. Si Fidel Ramos ay nahalal with 23%. Okay? Ibinenta ni Fidel Ramos ang National Steel Corporation. Okay? Nagkaroon din ng tinatawag na charter change na pinilit. Ang Spratlys Island sa panahon niya, noong 1995, ay sinakop ng China. Sa panahon ni Ramos yan nangyari. Okay? Sa panahon ni Ramos. Binenta ang Clark, nagkaroon ng Pea Amari scandal, nagkaroon ng unsound economic policies, nagkagulo. Ipalit naman natin si Estrada. You know what happened, tama? 18 months in office. Pinitisyon, bakit? Corrupt. Ninakaw, pinaalis. Ipalit natin si Gloria Arroyo. Ano nangyari? Hello, Garci. Am I right? Ipalit natin si Pinoy. Meron din problema. Ipalit natin si Duterte. Meron din problema. Kahit sinong pangulo ang ilagay mo, laging may problema. You know why? You know why? This is earth. Walang perpektong pangulo, walang perpektong mamumuno maliban sa Diyos. Kanya nga, ginagawa ng Panginoon to na makita natin para hindi mo ilalagay ang pag-asa mo sa pwedeng mawala sa iyo. You see? You don't allow yourself to be eaten by a system na ipapain ka lang. Sino namamatay pag may narali? Sino kinukulong pag may rally? Hindi naman yung mga pinuno eh. Yung mga inosenteng mga kabataan na ginagamit. And you don't need to put it. Naturuan kayo ng Biblia. Naturuan kayo. Okay?
Kanya kung ikaw, nanay ka, tatay ka, araw-araw turuan mo yung anak mo na magkaroon ng pag-asa hindi sa iba, kung hindi sa Diyos. Kung yung anak mo nga, pinagpipray mo na. Am I right? Pinagpipray mo na. Hindi pa nag-aaral. Ni yung kama hindi maligpit. Paano pag nag-school pa yan sa college? Because you're so busy earning a living, you don't have time to to sit down and ask your son or your daughter. Kailangan nating makita ito. There is only one place to find the real hope. And the real hope is found by turning to God. Kanya nga sabi nung verse number 15, chapter 15, verse 30 ng Romans, now the God of hope fill you with all joy. Okay? Punuin ka ng kagalakan at ang kapayapaan sa paniniwala na ikaw ay managana sa pag-asa. May the God and a source of hope fill you with joy and a peace through your faith in Him. Okay? That you will have an overflowing in hope to the power of the Holy Spirit. I need that kind of hope. You need that kind of hope. And that hope can only be found in the Lord Jesus Christ. Kagabi may mga kasama kami mga madre sa Namfrel, sa taas. They made a sinner's prayer. I preached the gospel. You see? Andun yung mga Knight of Columbus. Andun sila. Sabi ko sa kanila, thank you for sacrificing your time, your talent, and treasure for the sake of a clean election. And I always say, successful people are problem solvers. Can you say that? Successful people are problem solvers. Come on, say it. So if you're not a problem solver, you're not successful. And if you're not successful, if you're not a problem solver, ikaw ang problema. Am I right? Are you a problem solver or are you a problem? Ang magaling na abogado, sinosolve ang malalaking kaso. Ang magaling na doktor, ginagamot ang malulubang sakit. Am I right? Ang magaling na mekaniko, ginagawa yung sirang kotse. Yung magaling na karpintero, ginagawa ang guba ng bahay. Am I right? Tanong, magaling ka ba? Kung magaling ka, problem solver ka. And I told them, I would like to introduce to you the best problem solver, and his name is Jesus. You know why? Because all of us are living with guilt. Lahat tayo may guilt. Why? Because we did not live a life that is so wonderful. Kasi sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. I told them, I grew up in Malate Catholic School. I studied there. Pero hindi ako tinuruan na magsinungaling. Hindi ako tinuruan gumawa ng mali. Hindi ako tinuruan maging masuwayin sa magulang ko. Natagpuan ko, kaya kong magsinungaling, kaya kong gumawa ng mali because I am a sinner. You're not a sinner because you're doing sin. You're doing sin because we are a sinner. Makasalanan kasi tayo. Tama? Kanya may pulis na uhuli sa lumalabag sa batas. Okay? Kanya mayroong mga bagay na ginagawa sa atin kasi makasalanan tayo. At bilang makasalanan, ang sabi na po nun, we come short of the glory of God. Meaning, pag tumira ka ng bola sa basketball, kapos. Hindi umabot sa pamantayan. Yan ang sitwasyon natin. Okay? And I was asking the people last night, older than me, 70, 80 years old. Okay? Nakapanik pa sa gym. Ando doon yung mga daughters of St. Paul. I asked them, do you believe that we're all sinners? They said yes. Ano sabi ng Romans 6:23? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan kamatayan. Ibig sabihin, kanya ka mamatay hindi dahil sa binaril ka, namatay ka, inatake ka, sinaksak ka, nalason ka. No. Because we are sinners. Tatlo bahagi ng tao, katawan yung nakikita ko sa iyo, nakikita nyo sa akin.
ito yung mula sa lubok, babalik sa lubok, yung kaluluwa yung talagang ikaw na nagmamahal, nakakaramdam, nakiisip, na nakatira sa katawan, yun talagang ikaw na humihiwalay sa katawan pagka ikaw ay namatay na physically at yung espiritu. Okay? Yung espiritu yung namatay, spiritually speaking, nung magkasala ka unang-una, so you only have one. Body and soul, that's why you're just self-conscious and body-conscious, but not God-conscious. Pag naghiwalay itong dalawang ire, okay? Ito'y binurol o kinremate, ito ngayon ay haharap sa Diyos. Pag umarap to sa Diyos na hindi kasama yung Espiritu, ikaw ay mabubulit sa dagat-dagatang apoy. Okay? Sapagkat sinabi ng Diyos, okay? Sinabi ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mahihiwalay tayo sa Kanya. Wala tayong pag-asa. Okay? Wala tayong pag-asa at hindi natin kayang dali ng ating sarili sa langit. Sabi nga ng Revelations 21 verse number 8, if you will notice, okay? 21 verse number 8. Tignan niyo po ang pagkakasalansan ng Panginoon sa kanyang salita. Okay? 21 verse 8, at ang matatakutin, ang hindi naniniwala, ang gumagawa ng karumaldumal, ang mga matay tao, ang mga warmongers and sorcerers and idolaters, okay? Ay siguro talagang pwede nang pumunta sa langit yan. Kasi mga mamamatay tao, may karugtong, and all liars. Anong bahagi? Shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Sabi ng Revelations 20 verse 15. Okay? 20 verse 15 ng Revelations. Ano sabi? Ang sino mang hindi matagpuan ang pangalan niya sa aklat ng buhay ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ang tanong ko sa iyo ganito, nagkaroon ka na ba ng katotohanan at patotoo ng testimony na alam mo ang pangalan mo ay naisulat sa aklat ng buhay? Kasi pag hindi natagpuan ang pangalan mo riyan, ikaw ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Okay? And the only thing, and the only way for us to be written in the Lamb's Book of Life is for you to accept that you're a sinner, that you cannot save yourself, at ang sabi ng Romans 5:8, at narito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin na nung tayo'y makasalanan pa, gumagawa ng mali, namumusong, okay? Sumasagot sa magulang, nakikipag-away, makasalanan pa, minahal tayo ng Diyos. At ang kagandahan, He died for us. Namatay siya, sabi ko nga madalas, ito tayo, ito yung ating kasalanan. Ronald, itama mo ko. Pag kami mali, sino dapat ang makulong? Yung may sala, tama? Yun ang ginagawa mo nung ikaw ay pulis pa, tama? Ikukulong nyo yan, iimbestigahan, tama? Sabi ni Kristo, guilty ka, makasalanan ka, pero 2,000 years ago, I died for you and I took the penalty of your sin. Can you just imagine, somebody died for you, somebody paid for the penalty that dapat tayo magbabayad. Somebody took your place. Ako dapat ang mapahamak. Sabi ni Kristo, ako na lang kasi mahal kita. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Tapos ipagpapalit mo lamang sa iba. You see, I have never realized that there is a person named Jesus left heaven, born in a manger, live like a normal person for one reason, to die on the cross. He is not here to build his kingdom. He is here to die, to take my place. Okay? He died for us. Kanya ang sabi ng 1 John chapter 5, verse 11 and 12, at narito ang patotoo na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng eternal life at ang buhay nito nasa anak niya. Wala sa relihiyon, wala sa paggawa ng mabuti, wala sa pagsunod sa pungutos, kundi nasa anak niya. Verse number 12, ang kinaroon ng anak ay may buhay. Ang walang anak ng Diyos, walang buhay. So, paano pasok si Kristo? Romans 10:13, ang sino mang tumawag sa pangalan ay maliligtas. Lord, ako'y makasalanan, mapapahamak, pero ako'y naniniwala na ikaw ang nagbayad, ikaw ang tumubos, ikaw ang namatay para sa akin. Yun ang kaligtasan. And I thank God, 37 years ago, 1985, naintindihan ko yan. Okay? I was 21 years old. Kung hindi ko naintindihan yan at hindi ko pinili si Kristong maging tagapagligtas, siguro ako'y patay na. O siguro kung hindi patay ako'y may sakit na hindi na ako makakabangon. And in fact, I suffered stroke last year. Kalahati ng katawan ko patay. You see?
I cannot even speak fluently. I cannot even move half of my body. But by the grace of God, everything that I have right now is the grace of God. And I thank God for that. Okay? Tatandaan mo to. Pag pinagtiwalaan mo si Kristo, okay? Naligtas ka. The Holy Spirit will work in you. And the Holy Spirit will fill you with hope that God is in control. Can you say that? My God is in control. Say it. Ibig sabihin yan, ano man ang pinagdadaanan mo, nawalan ka man ng negosyo, iniwan ka man ng mga tao, nawalan ka ng kinabukasan, but God is still in control. Walang nangyayari sa iyo nang walang pahintulot ng Diyos. May pahintulot yan. Tatandaan mo to, He loves you and is working for your good. Mahal ka niya, mahal niya ako, mahal niya tayo, at gumagawa siya. Imagine ha, imagine, ang Diyos iniwan ang langit. Okay? Ang Diyos, pinaraya yung kanyang anak na mamatay. Okay? Para maging tagapagligtas natin. Ano ba yung maliliit na mga issues sa buhay na hindi niya kaya sagutin? Itong klase ng pag-asa na ito will lift you from despair and will give you room to breathe. Okay? Magkakaroon ka ng pag-asa at makakahinga ka. Okay? Life often brings moments that are difficult to swallow. Marami kang hindi malulunok. May magkakasakit, may mawawala ng trabaho, may mamamatay na kaibigan, katropa, o kaya kapamilya. Ito yung mga mahihirap inumin. These are pills that are bitter going down and we often choke. Nabibilaukan ka. Rest assured, God is up to something good in your life. Kahit hindi mo nakikita. Kinakailangan na hawa ka sa mga pangako niya. You have to hold in the midst of the tough times. And you have to grab hold of this truth. Anong truth na yan? Romans 8:28. And we know all things work together for good to them that love God and to them that are called according to His purpose. Tingnan mo ha, work together, lahat ng bagay. May nanloko sa'yo, may nangutang sa'yo, may nanira sa'yo. Lahat ng yan ay hindi maganda. Hindi maganda, pero sabi ng Diyos, pagdanangan ka sa akin, pag minahal mo pa rin ako, at nagpatuloy ka sa akin, okay, pwede kong baguhin yan. Hindi sinasabi ng Bible that every event of your life will be good. No. You and I both know that it is not true. But it means when you put your life together in God and you choose to love God, lahat ng pieces na yan magsasama-sama for your good. Parang ganire, di ba? Sino sa inyo may gusto ng flour? Flour lang, flour. Baking soda. Egg. A little of salt and sugar. And then, some chocolates perhaps. Ayaw mo nun eh. But when you mix it all together, you can have a best cake or a cookie. Baka yung ayaw mo, ingredient ng isang malaking bagay na ginagawa ng Diyos sa'yo. Right now, ligalig ka. Right now, balisa ka. Right now, depressed ka. Right now, hindi mo maintindihan. Kasi ang nakikita mo, flour lang. Ang nakikita mo, baking soda lang. Ang nakikita mo, egg yolk lang. Hindi mo nakita yung buong recipe na ginagawa ng Panginoon sa'yo. God does not say everything we wrote together like we want it. But listen, everything, if you stay with God, will be okay. Tatandaan mo, not every business decision will make $1 million peso. Not every couple na nagpakasal will end happily ever after. Hindi lahat ng mga bata kagaya ni Andy. And by the way, Andy, tumayo ka. Oh. Si Andy ngayon ay kinuha ng Gilas Pilipinas Under 17. Palakpakan natin. Okay? Siya'y nagte-training na ngayon. Okay? The future basketball player of this country. Okay? He's the tallest point guard. Okay? At siniko siya ni Eram nung isang araw. Nag-practice game sila ni Poy Eram. Okay? Naagawan niya ng bola, siniko siya sa muka. That's basketball. Kung ayaw mo niyan, mag-jackstone ka na laang. Okay? Pag nagja-jackstone ka, hindi ka masisiko doon. Pero dahil basketball, you need to be tough. Okay?
Hindi lahat pwedeng maging ganyan. Kanya Paulo, huwag kang umasa na pagka nagkaanak ka, ganyan tatangkad, ha? Hindi, wala, ha? Minsan lang yan, okay? Please sit down, Andy. Okay? O isipin mo, di ba? Hindi lahat ng anak ay magiging ganyan. Okay? No isang araw, nagpaalam ang anak ko, Dad, I need your blessing. Meron akong pupuntahang isang tao na aking gagawa ng ganire. Okay? So you have my blessing. Huwag nyo lang ipopost. She said yes. Okay? Kasi iniintay pa namin yung iba. And my youngest son, if the Lord will allow, will be married. Wala na akong anak. Yung 33 years old ko, na panganay, at magte-31, okay? Mag-aasawa na. Yung panganay ay may anak na. May anak na at may asawa na. Okay? Can you just imagine, when I was holding them when they were young, when they were babies, I could never imagine that they will be like that. You see? Pumasok si Jap kagabi, Ma, ito yung kulang ko nung camp kasi sumweldo na po ako. Ito yung unang sweldo ko as a manager ng Citibank. Tinitignan ko siya. Dad, tsaka na kita babayaran. Bakit parang sa nanay mo, maaga kang magbayad? Sabi nung nanay naman niya, daddy mo naman yan. Huwag ka na magbayad. Magkakutsaba kayo magnanay. Pagkautang sa akin, pagbayaran sa iyo. Nakakita ka ng nanay na ganon, di ba? Pero ako'y natutuwa na makita na yung anak na pinagkatiwala sa akin ay naging responsable. And I would like to offer you, okay? I got saved when I was 21 years old. Pero 19 years old, nasa church na ako. Dito ako nagbinata, dito ako nagkaasawa, dito nanganak ang misis ko, dito lumaki ang mga anak ko, at dito rin ako nagkaapo. I'm offering you a system that we raise here kids. Kids that will love their parents, kids that will love their God, kids that will value respect. Kids that will become so strong. Okay? Andito si John Rapp. Tayo ka, John Rapp. Next year, he will be graduating. Hikain ni Re. Alam mo ba yan, hikain niya, classmate mo? Hikain yan. Oo. Sa amin pinatira, tinrain. Pag nag-workout kami, nag-bubble up, akalain mo, senior na siya sa PNPA. Akalain mo, gagraduate na siya, teniente, next year. Samantalang nung mapunta rito yan, uhugin. Uhugin. Hikain. Ngayon teniente na, may dala pang bisita. Tayo nga yung dalawang bisita niya, tayo kayong dalawa. Mga teniente rin ito. Naintindihan ninyo? Paano nyo maiintindihan na ito'y hikain dati? Hindi kayang ipagtanggol ang sarili, ngayon ay magtatanggol sa mga tao. Gagawa ng mabuti. Bakit? Hindi lang tatay at nanay ang nagpatalaki. Meron Diyos, may simbahan, may pastor na nag-alaga sa kanila. Please sit down. Intayin mo yung wakin. Kasi sinasabi ko sa iyo. Kagabi, nagsalita si Tatay Wendy. Itong award na ito, ibibigay ko sa isang simbahan na naging katawang ko. Yung tenga ko'y lumalaki. Akala ko'y kung sino bibigyan. Kasi tinulungan nila kami na palakahin ang mga apo ko. Tinulungan nila kami na yung mga apo ko ay maging magalang, masunurin, mapagmahal. Kasi mayroong Golden Treasure Baptist Academy. Tuwan-tuwa siyang makita na si Johan ay tumutugtog
At yung si Colin, yung anak niya, yung apo niyang isa, si Francis ba yun? Oh, pinatugtog ng piano ay kaliit-liit. Hindi na pasaway. Sabi niya, salamat may simbahan ganito. Kanya kung halimbawa, ikaw ay nandito sa GTBA, tapos pasaway ka, tapos hindi ka nagliligpit ng hinigaan mo, tapos nagdadabog ka pa, nagre-rebelde ka. Okay? Puro ka cellphone, hindi mo tinatapos yung goal mo. Tapos gustong pang magkaroon ng extension sa GTBA. Hindi uubra yun. Ang pangit na patotoo niyan. You see? And we're so thankful that God has been good. You see? May pagdadaanan yan. Paano naharap ni John Rapp? Kasama ka ba nung nagulpiyan? Na-hospital yan, diba? Na-hospital yan eh. Oh. Nasa ospital na nakaganon pa. Diyan na puno ko ba? No, I'm a police officer. Nasa ospital na tikas pahinga naman. Nagiging official po ako, Pastor. We raise kids here that loves the Lord. Kaya naaawa ako doon sa iba, na nung magkaroon ng jowa, nung magkaroon ng syota, umalis. Now they are repairing their lives. Kasi kung ikaw ngayon nandito ka na, pinalalaki mo anak mo, nakakaproblema ka pa sa bata, tama? Hindi lang kapag wala. Kahit magunguy ka sa TV, kahit saan, hindi mo mababawi yung sinayang mong panahon. Huwag mong sasayangin. Tatandaan nyo, hope is not the same as optimism. Hope is not the belief that something bad will turn out well. Hope is the absolute confidence that every part of your life will ultimately make sense regardless of how it turns out this side of eternity. Ibig sabihin, ano man ang mangyari, may mawala man sa iyo, okay? May pag-asa ka. Bakit? From our vantage point, sa tingin natin, wala ng pag-asa. Okay? Kasi nakikita natin from vantage point eh. But in God's view, it's not the same as ours. You cannot imagine the good that God has in store for you. Hindi ko akalain na aabot ako sa ganito. Nung Monday sa aming programa sa BMA Chronicles, ang topic namin is about isabong. Sabi ko, Tay, may I remind you, I'm a son of a gambling lord. Ay, oo nga pala. They tried to kill my father and they took everything from us. Kung hindi ako binago ng Diyos, uulitin ko lang yon. Gambling lord din ako. Okay? Baka kaaway namin si Atong Ang. Baka kaaway namin yung iba. Okay? Kasi illegal na kasino ang tatay ko sa Monte. It was the grace of God. Can you show the picture that I sent you last Wednesday? I want you to see where you are, where you have been, and where you should be. Okay? I want you to see yung kakailanganin mo. Okay? Saan ka galing dati? Nasaan ka ngayon? At saan ka papunta? Pag hindi mo sinama ang Panginoon, hindi mo sinama ang Diyos, hindi mo sinama ang Kanyang salita, madidiskaril ka. I want you to see this. Where you were? Saan ka galing? Where you are, saan ka naroon ngayon, and where you should be, isa lang ang solusyon dyan, the grace and the mercy of God. Hindi galing, hindi talino lang, okay? Hindi influensya lang, hindi kakilala lang, kahabagan ng Diyos, biyaya ng Diyos, okay? Tingnan mo sabi ng 1 Peter 5:5, tingnan mo ha, 1 Peter 5:5, tingnan mo ha, sabi ng Diyos, kailangan natin na paano, kayong mga kabataan, mag-submit kayo sa mga patatanda, kayo ay magpasakop sa isa't isa, at kayo ay magsuot at magdamit ng kababaang loob. Kasi tinatanggihan ng Diyos ang mayabang at binibigyan niya ng biyaya ang nagpapakumbaba. Okay? This has been the system of life. Pag nagyayabang ka, hindi ka sumusunod sa magulang mo, God will resist you. But He will give grace to the humble. Ano sabi ng verse 6? Okay? Verse 6. Okay?
Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Itataas ka niya. Where you were? Saan ka galing? Nasaan ka ngayon? Saan ka papunta? Okay? 5, 10, 15, 20 years from now, nasan ka? Kung wala ang grace of God, wala ang mercy of God, hindi mo kakayanin. Sasayangin mo yung buhay mo. Where I am right now is the grace of God. Where I was is there. Where I'll be going, it's still the grace of God. Naunawaan mo? Lahat pwedeng mawala. Okay? Sabi ko nga sa inyo kanina, ang Ukraine, nawasak, ang Afghanistan, wasak, in one instant. Tama? Ang gagandang bahay, ang gagandang mga lugar, isang bomba lang, isang gera lang, wala na. Pero pag may Diyos ka, yung apartment mo, yung room na tinitiran mo may not be a house, but because of the grace of God, you're not homeless. Amen? Yung sasakyan mo may not be Mercedes. It may not be a Bentley. Pero hindi ka naglalakad. At kung naglalakad ka, hindi ka naka-wheelchair. Yung trabaho mo may not be the best. Marang hindi malaki sweldo, pero at least may trabaho ka. Something is always better than nothing. So count your blessing. Kayo may mga nanay pa't may tatay pa, magpasalamat kayo. Kasi ako'y ulila na. Wala na. So ang ginawa ko, I build my team so strong. So strong that you don't know who the leader is. Pag halimbawa, because of this pandemic, tumigil ka. Gusto kong sabihin sito, yung anak mo hindi na maiintindihan na ang pandemic ang dahilan, bakit hindi ka na nagsisimba? Hindi na alam. Ang sasabihin na pag lumaki sila, yung tatay ko't nanay ko naman hindi na nagsimba. Lumaki na ako sa pamilyang walang church, walang Bible, walang pastor. Yan ba yung magiging kwento mo? Okay? You can trust God with your present circumstances, with your future, because He's always working for your good. Where you were, where you are, where you will be, the Lord will bring you there. And I guarantee you, alam ko yan kasi pinagdaanan ko eh. Naghuhugas lang ako ng jeep para makapag-aral sa college. I'm a product of TUP. Okay? There's nothing wrong with that. I love it. Para makapag-aral, naghuhugas ng jeep. Sa 5 pisong kinikita ko, binabalik ko yung bahagi ng Diyos. Bakit? Yun ang alam kong paraan eh. Okay? I trust Him with my present. I trust Him with my future because He's always good. He's always working for my good. Where I was, pag tinitignan ko, puro utang ang tatay at nanay ko. Ngayon wala kaming utang. And God has been good. I can always have hope with God. So, I comply to God's peace. When I say comply, ang ibig sabihin ng comply, act in accordance with the wish. Kikilos ka ng ayon sa utos. Okay? Ano sabi ng John 14:27? Kapayapaan ang iiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ay hindi kagaya ng kapayapaan na binibigyan ng sanlibutan. Okay? Huwag mong hayaan ang puso mo'y mabagabag at ito'y matakot. Wag. God promised to give us peace. Peace in mind, peace in our heart, peace in everything. In fact, one of God's name is Jehovah Shalom. You know what Jehovah Shalom means? I am the God of peace. Kanya pag wala ka sa Diyos, walang peace. Okay? Wala kang kapayapaan. Kanya ako'y nagpapasalamat na pinili ko. Pinili kong mag-stay,
Pinili kong magpasakop, pinili kong mag-comply, pinili kong yakapin yung aral turo. No ako young people pa lamang, nag-aaral, nakikinig, tinitignan ko, anong pwede kong ikapit sa buhay ko? Okay? Ako'y hindi naman marangya, hindi naman kami magaling. Okay? Ako'y isang hampas lupa lamang na naligtas. Not realizing that because of the grace of God and the mercy of God, I am where I am, and I'm going to push through with the future that I have, not because I'm good now, because of the mercy and the grace of God. Listen, finding peace is one of our deepest needs. If God has promised you peace of mind, ba't wala kang kapayapaan? Ba't ang sinasabi mo'y walang tigil ang gulo sa ating pagsasama? Simula nang tayo magpasyang maghiwalay. Bakit may pagtatalunan? Okay? Here are the things that may be robbing your peace. Ito yung mga bagay. Nawawalan tayo ng pag-asa, ng kapayapaan when circumstances are uncontrollable. Ano yung mga walang kontrol sa buhay mo? And I would like to say, much in my life, and much in your life, and much in life is beyond our control. Okay? Nakaupo tayo na gridlock, na traffic ka, and you miss an important event. Okay? Merong mag-asawa, they were trying to have a baby. But unsuccessfully, they don't have. Okay? And someone loses his job. Kung kailan pa naman may babayaran, tsaka nawalan ng trabaho, unexpectedly, and he or she is wondering, how can I provide for my family? When these things happen, pag ito'y nangyayari, malaki o maliit, mafo-frustrate ka, mawawalan ka ng peace. We lose our peace when people are unchangeable. Sino yung mga kasama mo sa bahay, sa opisina na hanggang ngayon buraot? Maalakas mang asar. Hindi nagbabago. You know why? The Lord does not intend to change the person who irritates you because the Lord wants you to change. Ako ang babaguhin niya, hindi yung kinaiinisan ko. Patuloy na bibigyan. Halimbawa, nagpipray ka, Lord, teach me to love. Alam mo gagawin ng Diyos sa iyo? Bibigyan ka ng unlovable people. Yung magaspang, yung maragsa, yung masasaktan ka, kasi only by that, maintindihan mo how to love. Lord, teach me patience. Alam mo gagawin ng Diyos sa iyo? Dadaling ka sa traffic. Yung mahaba ang pila. Ah! Kasi that is where you will learn peace and calm and patience. People will be unchangeable. The quickest way to lose your cool is try to change somebody else. Hindi mo pwedeng baguhin ang anak mo. Diyos lang ang pwedeng magbago dyan. Ang binabago ng Diyos, ikaw, ako, tayo. Okay? Most people are not just going to change the way you want them to change. Hindi pa rin magpa-flush ng CR yan. Pag umihi yan, basa yung ibabaw, yung tissue hindi pa tinapon sa waste basket, maaasar ka, hindi pa rin maghuhugas ng plato yan. Okay? And even we know it won't work, you're trying to change them. And because of that, it keeps us from being peaceful. Alam mo ginawa ko? Niluluhuran ko yung kama ng taong kinaiinisan ko. Yung taong nagbibigay kasi yung nanay ko nung una, kakulit. Ikaw, Joey, papunta ka pa lang, ako'y pabalik na. Ba't kayo bumalik kung nakarating na? Di ba sayang naman yung pamasahe? Doon ka na. Hindi mo ako madadala dyan. Alam mo ginawa ko? Pinag-pray ko yung nanay ko. Gabi-gabi, doon ako nakaupo, nakaluhod. Lord, baguhin mo puso ng nanay ko. Tulungan mo siyang tanggapin kang tagapang. Kasi talagang sagrado yun. Pagka January 9, nandun yun sa Nazareno. Okay? Pagka Miyerkules, nandun yan diyan. Pag Huwebes, sa kay St. Jude. Pag Biyernes, nandun sa Quiapo. Talagang, kagaling yan. Pray lang ako ng pray. And then finally, she came and said, Joey, alam mo, tama ka. Kailangan kong maligtas. She accepted the Lord. I did not change him. I changed.
I came to the one that can change, and that's God. We lose our peace when problems are unexplainable. Bakit ganun? Bakit ganire? Life is not fair. Not fair. Diba? Things will not turn out right. And we don't know why. So ano mangyari sa'yo? You will be anxious, you will be nervous, you will be stressed. Unexplainable. We lose our peace when life is filled with things I cannot control. Many people let that keep them pursuing the dream that God has put in their hearts. Sa gitna ng uncontrollable circumstances, sa gitna ng uncontrollable problems, learn to live your life for God. And do whatever He has taught us from the Bible. In other words, you control the controllable. Ano yung control mo? How you react. How you respond. Okay? And trust God for the rest. You can control your attitude. You can control your reaction. And how much you trust God, kontrolado mo yan. How many times I told you, di ba? Nasa conference ako, biglang may madadapa, nagtimpla ng kape, matatapon yung kape sa dibdib mo. Eh, alam mo naman, basher mo yon. Ano sabi ko? Kaya ko naman gulpihin ni Re. Ay, sorry ha. I'm fine. Mainit yan. Kakatitimplan ng kape. Sabi ko mas mainit pa dyan ang pinagdaanan ko, hindi naman ako umaray. Pero yung aking laman, galit na. Gigil yarn. And I have to control my attitude, to control my reaction, to control what I am capable of. Lord, magtitiwala ako sa pinahintulad mo to para tignan kung anong action ko. Ay, amoy kape ka! It's okay. Kasi ang coffee sa akin, Christ offer forgiveness, freedom, everyone, everywhere. Eh yung polo mo lang, ayun, medyo natisod ako ng konti kamote, ka Armani yun eh. Pero okay lang, okay lang. Those are your choices. Limitations are opportunities for creativity. We could not control how this pandemic will keep you from worshiping together, but we could control how we respond. We can control how to choose to use what the available resources that we have. Ano sabi ng Proverbs 24:10? Proverbs 24:10, ano sabi ng Panginoon? Kung ikaw ay manghihina sa gitna ng kaligaligan, sa gitna ng sakuna, ang kalakasan mo'y maliit. Napapagod ka na ba? Are you about to give up? In the midst of adversity, in the day of adversity, pag ikaw ay nanghina, nanlupaypay, your strength is small. You know what God is saying? Don't give up and don't be helpless in time of trouble. Have you stopped trying to trust God? Have you stopped trying to see? In your trying time, you need to keep trying to get the grace and the mercy of God. Change your attitude. Change my attitude. Perhaps this year should be the greatest year. Meron bang mga era sa buhay mo na out of control? Ano yung mga opportunities na meron ka na pwede kang mag-grow at mag-serve with your hard circumstances? Accepting God's peace does not mean your life will be problem-free. Ibig sabihin, pag meron kang peace of God, it means that when your world seems to be falling apart, mawawasak, pwede ka pa rin mag-isip ng tama at matulog ng payapa. Meron naman akong Diyos. Makakatulog ako. How do you get God's peace in your life? God's peace is not something you have to work or beg for. No. Lord, please, bigyan mo ako ng payapa. Nah! It's a gift that you have to receive by faith. Lord, salamat sa regalo mo, ha? Meaning you turn to God in prayer. You tell Him what's in your mind. Lord, tama ba itong naiisip ko? Tama ba itong ramdamin ko? May pangit na nangyayari?
Sinabi mo sa Diyos, alam mong gagawin ko? I will focus on God's goodness. I will not focus on how bad my situations are. I will not focus on what my limitations are. I will focus on God's goodness. I will always say, doon ako galing, nandito ako ngayon, doon ako pupunta, ang haba na ng tinakbo ko, ang dami ng katotohanan binigay ng Diyos sa akin, ngayon pa ba ako hihinto? Ngayon pa ba ako titigil? Ngayon pa ba ako magwawala? Ngayon pa ba ako magmamaktol? Ang bait-bait na ng Diyos. Okay? I focus on His goodness. And the peace that passeth understanding will fill my heart and your mind. Ano sabi ng Philippians 4:7? And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Jesus Christ. Ang kapayapaan, okay? Tanong ko sa iyo, what are the uncontrollable situations that you have that stole your peace lately? Ano? Okay? Focus on His goodness. Comply with God's goodness. Yun ang piliin mo. I comply to God's peace. Number 2, I contemplate on God's provision. Nagtataasan ng lahat. Dinagdagan ng 33 pesos ang ating sweldo. But what is that? Am I right? What is that? How can you live with a limited resources? Okay? Ano ang dapat ating tingnan provision? Paano tayo tutulungan ng Diyos din eh? In fact, I always say, 96, I became a pastor. That was 26 years ago. 97, nag-building tayo. 97, Ramos was the president. Nagkaroon ng tinatawag na Asian financial crisis, nasira ang Singapore, Malaysia, Thailand, pati Pilipinas, bagsak, bangkarot. Tumaas ang balita ng dolyar, nawasak ang ekonomiya ng Pilipinas, and I told you, 97, I was standing not here, down there, doon pa sa garahe. Ano sabi ko? Hindi nakasalalay sa gobyerno ang ating finances. Nakasalalay ito on God's provision. Nakasalalay ito sa ating obedience, sa ating pagsunod, sa ating paniniwala sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. You know why? Ano sabi ng Deuteronomy 8:18? Inyong alalahanin ng Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay siya ng kapangyarihan para magkaroon ng salapi, para magkaroon ng kayamanan, upang maitaguyod niya sa iyo ang pangako niya na kanyang ipinangako sa iyong mga ama, kagaya ng araw na ire. Tingnan mo sabi ng Diyos ha, God is the one that will give you power to get well. Not your job, not your company, not your family, but God. Magpalakas ka sa Diyos. Okay? Hindi sa iba. Nakita mo, pag naghahanap ng trabaho, pupuntahan mo yung kakilala, ay pare, ipapasok mo naman tong anak ko sa trabaho. Ay sige, sige. Ay o nga pala pare, nagluto ako ng masarap na ulam. Nakakita ako ng manok na Tagalog, ay talagang niluto ko ito, tinola ko, ayan, kainin mo yan, masarap yan. Nakainan ng kumpare mo, naidumi na, hindi pa rin na ipapasok. Bakit? Magpapalakas ka rin lang naman, ba't hindi pa sa Diyos? You see? Ano mo ginagawa ko noon? Hindi na ako'y magbigay sa tao. Sabi ko, Lord, ikaw na lang ang bahala sa akin. Diyan ko ilalagay sa offering. Ikaw mahala, ikaw bumili, ikaw magbigay sa akin. Diyan ko ilalagay. Maliit na nga sweldo ko, hindi pa ako magiging faithful sa iyo. God can provide in any faucet. Okay? Say faucet. Come on, say faucet. Why did I ask you to say faucet? Because one time in our life, 2004, I was in Jimenez, Misamis Occidental. Pastor, nakain ka ba ng faucet? Hindi man. Masarap yun! Ay, anong luto nung faucet? Minsan yung adobo. Minsan lang, yung kinilaw-kilaw lang. Di ko yata, masarap yun, Pastor, kain ka ng faucet. Anong English ng faucet? Squid. Kinukwento ko yung kay Ma'am Pepat. Nagpunta kami ni Ma'am Pepat nung, I think sometime in this year, I don't know, I forget. Nakita niya, Ma'am Pepat, sabi ni Ma'am Pepat, ito ho yung aming simbahan dati. Dito ko inalok si Pastor sa ako kumain ng faucet. Ditawa rin siya, ano yung faucet? Tinanong din niya. Pusit pala, pusit. Tanong ko sa iyo, pag nakita mo yung faucet, talagang faucet ay yung gripo.
Okay? Pag binuksan mo at walang tubig, anong gagawin mo? Pupunta ka sa ibang gripo. Tama? Kasi baka doon may tulo. Now, I would like you to know that the Bible teaches that God is the source of our finances. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng pera, ng lahat ng yaman, ng lahat ng bagay. Okay? He provides for all of our needs. He's the one. Siya yung magpo-provide. Hindi tao. Hindi negosyo. Hindi kamag-anak. What does that mean? Okay? It means instead of me looking to employer for my financial security, I look to God. Lord, ikaw ang dahilan ba't may trabaho ako? Ikaw ang dahilan kung bakit meron akong sweldo. Ikaw ang dahilan bakit na-promote ako. Ikaw ang dahilan. Okay? Tama sabi ng Psalm 75, 6 and 7. Tingnan mo ha, Psalm 75, 6 and 7. Napakagandang talata ito na pwede mong i-claim. Psalm 75, 6 and 7. Ano sabi ng Psalm 75? Okay? 6 and 7. Ang promotion na hindi nangyayari at ang bumula sa Hilaga, sa Kanluran, o sa South. Okay? Verse number 8, 7. But God is the judge. Siya yung nag-aalis, siya yung naglalagay. Right? Hayaan mo ang Diyos. In God's time, He will promote you. In God's time, He will bless you. In God's time, ang tanong, can you wait? Can you wait? Pag sinabi natin God is the source, it means instead of looking to your savings account or financial security, you look to God. Kaya nating pag-aralin ng anak ko, hindi dahil may pera tayo sa bangko, kundi dahil may Diyos. Imagine, nag-full-time ako, walang support. Okay? Walang support. 1987, 35 years ago. I have 2 boys na palalakihin. What did God do? Nakapag-aral sa Lasal. Nakapag-aral sa San Beda. Nakagraduate. Hindi dahil mayaman ako. Hindi dahil marami kong koneksyon. But God is the one that helped me to be where I should be, where I was, where I am, where I should be. The grace and the mercy of God. Kailangan natin ng Diyos. So instead na mang-away ka, manchismis ka, mang-asar ka, magpakabait ka, kamote. Amen? May problema ka na. May pinagdadaanan ka na. Chismosa ka pa. Mapanira ka pa. Ang dami mong pwedeng makita sa kumpanya. Titignan mo, yung boss namin nasungit. Hindi mo nakita ang kasungitan mo? Hindi mo nakita yung kasamaan ng ugali mo? Am I right? Nakikita mo yung muta ng iba, hindi mo nakikita yung bukol na meron ka sa mukha. Marami na akong problema at issue. Mga away pa? Ay, hindi na. Nagpakumbaba sa Diyos. Nagpasakop. Okay? Tatandaan mo to. Pag binuksan mo yung tubig, yung gripo, yung faucet, at hindi dumaan ng tubig diyan, hahanap ka ng ibang gripo. Tatandaan mo to, water comes through the faucet. But the water actually comes from La Mesa Dam. Tama? Sa reserva, sa Wawa Dam. Tama? Reservoir or well. Okay? Dumadaan lang yan sa gripo. Dumadaan lang yan sa tubo. Tama? In the same way, the income that God wants to give you, dumaan lang sa trabaho. Dumaan lang sa negosyo. Dumaan lang sa ibang tao. But the source is always God. Magpalakas ka sa Diyos. Kanya ang ginawa ko, nagpalakas ako sa Diyos. Lord, gagawin ko yung pagpapalain mo. Ako'y nag-soul winning, ako'y nagbasa ng Bible, ako'y nagsisimba, ako'y nagpapasakop, ginagawa ko, binabalik ko yung dapat kong ibalik. Lahat ng alam kong pagpapalain, pinili ko. Ayun lang ang pinagbuusan ko. In my 37 years of being a saved person, of being a member of the church, yun lang ang ginawa ko. Umikot lang doon. Pray, Bible reading, church attendance, soul winning, giving, and loving the pastor. Yung 6 lang ang ginawa ko. Okay? Ha? Yung 6 lang. Yun lang ang ginawa ko. Aking pinag-igihan yan. Hindi pwedeng hindi ako mag-pray. Last night I prayed for you. I prayed for each one of you. Pinag-pray kayo isa-isa. Rhoda, I prayed for you and Samantha. Okay? I prayed for you, Leah and Rafeli.
I prayed for you, Ate Emmy. I prayed for you, Bonnie. I prayed for you, Lucy. Pob. Kasi muntik maging Lucifer eh. I prayed for you every day. I pray every day. I read the Bible every day. I go to church. I win souls. I give back my tithes and offerings. And I take good care of my pastor. Ito yung 6 na ginawa ko. Yun ang alam kong pagpapalain ng Diyos eh. Doon ako nag-stay. Doon ko pinupunta. Bakit? Because God is always the source. You don't need to worry about which faucet. Huwag mong tingnan yung faucet na gagamitin ng Diyos. No. Nakita mo itong gripo. Ay, mamahalin ko itong gripo na ire. Dito dumadating yung tubig. Eh, paano pag walang tumulo? Minahal mo yung faucet? Hindi mo minahal yung pinagmulan? Okay? In a sense, God can turn any faucet. He can easily turn it off. He can easily turn another one. Ito yan. If you lose a job, you know what God is saying? I can give you another. Tama, Fidel? Nawala ka sa Cebu Pacific, tama? Ngayon, nakakailang taon ka na sa bagong trabaho mo? 1 taon na. Am I right? Oh, nagpospos ka pa eh, di ba? Oh, thank you. 1 taon na ako sa bagong trabaho. Bakit? Pwedeng saraduhan, pwedeng bigyan. Am I right? Pwede. Your job is not your source. Your bank account is not your source. You know what your source is? God is your source. Can you say that? God is my source. Come on, say it. Worry reveals the places where we are not trusting God. Kanya ka nagwo-worry kasi yan yung lugar, panahon, bahagi ng buhay mo na hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Saan bahagi ka ligalig? Saan bahagi ka balisa? Saan bahagi ka walang katahimikan? Yan yung lugar na wala kang tiwala sa Diyos. Kanya kung balisa ka sa pera, wala kang tiwala sa Diyos sa pera. Kung balisa ka sa anak mo, wala kang tiwala sa Diyos sa anak mo. Kung balisa ka sa kinabukasan mo, wala kang tiwala sa Diyos sa kinabukasan mo. Where you were, where you are, and where you'll be, we need the grace of God. Ask God to help you understand what caused you not to trust Him. Ask Him to teach you to start trusting Him. Ibig sabihin, kahit huling sentimo na, Lord, ibibili ko sana ito ng pagkain pero ikaw nang bahala. Naalala ko, kinukwento ko sa inyo madalas, Miyerkules, doon pa kami sa 1983, doon sa Tulay. Sabi ni Pastor, parang balisa ka kanina, nagsimba ka. Ay, hindi ho, meron na ako inaalala. Pero okay na ho ako, Pastor. Hindi ko sinabi kay Pastor na yung nanay ko hindi nagpapadala ng pera. Yung nanay ko hindi nagbigay ng kahit ano. Ako ipapasok sa Napocor sa umaga at sa gabi mag-aaral at sa 10 piso pera ko. Sa 10 piso. Ang ginawa ko nung gabi na yon, sabi ko, Lord, 10 piso na lang pera ko, 10 pito. Hati tayo. 5 piso sa'yo, itatalpa ko ito. 5 piso sa akin. Meron lang akong pamasahe. Di binigay ko sa Diyos. In-offering ko. Pagkatapos ako umalis na. Sabi ko, uuwi na ho ako, Pastor. Ako'y maghahanda pa ho kasi bukas ako'y papasok pa sa Napocor. Sige. Habang ako'y pauwi, somebody is impressing upon me, pati ka duman dyan sa may Victory Liner. Diyan. Di naglakad ako. Eh noon wala pa naman cellphone. Puro long distance. Hello, party line. Pwede ba? May tatawag ako. Baba mo muna yan. Yun ang telepono na eh. Sabi ko, meron ho bang mga dumating na bus galing sa Baguio? Eh meron naman. Ay, dyan sa loob, pumunta ka. Meron ho kasi akong titignan, baka may pinadala ng nanay ko. Ano bang pangalan mo? Jose Francisco Sauco o Joey Sauco? Ay, meron din eh. Nakita ko. Kulay berde na ganito, maliit dito ng konti, ganyan lang ano. Nakabalot. Di binuksan ko. Aba, nakita ko. Aklat. Pocketbook. Nakalagay, religion is a big business. Talaga itong nanay ko, ang angas nito eh. Hindi na nga tumutulong. Nang asar pa eh, kasi ayaw niya nga ako maging baptist. Di habang tinitignan ko yung pahina nung aklat, ako'y naluha. May 50 pesos. Sabi ko, Lord, patawarin mo ko. Bakit? Dapat pala 10 piso na binigay ko para 100 ang laman. Eh 5 piso lang ang tinaya ko, 50 ang tama.
Bihira. Kasi sabi ko nga sa inyo, gambling lord ang takbo ng utak namin eh. Sabi ko, dapat pala, tinodo ko na yung tayo, pati pato. At tinodo ko na pala. Kanya ngayon, nakita ko, hindi ko nahahalatian ng Diyos. Kanya no ako'y nanonood ng TV meantime, nanonood ako. Meron isang matanda, kinalabit yung isang kabataan. Pengi. Ginawa ng mama, hinati yung fita. Naalala niyo yun, hinati. Binigay doon sa matanda. Tapos yung matanda kinain. Nag-transform ngayon yung matanda. Tama? Naging diwata. Sabi niya, anong gusto mo? Gusto ko, kotse, kulay pula, sports car. Ano binigay? Kalahati. Doon ko naintindihan, nako, dapat pala pag nagtiwala ako sa Diyos, dapat todo. Imagine 83 yun. 83. Okay? Ako'y bata pa lang sa Panginoon. Okay? Ako'y nagtatrabaho na. 84 kasi nasa napukor na ako. And 83 nga, 83. Kausap ko sarili ko ha. 83. Second year college, nasa napukor ako. Nagsimula na akong humakbang. Hindi ang trabaho ko sa napukor, hindi ang sweldo ko, hindi ang scholarship ko ang dahilan. Ang Diyos ang dahilan. So since then, hanggang ngayon, nagpatuloy ako, nagbibigay ako, and I learned to give to God. You know what? I learned how to trust God. I learned how to trust God. Okay? To God be the glory. Okay? I'd just like you to see this. Okay? Can I ask somebody here? Ikaw na lang, Fidel. Kuha ka ng, okay? I told you I started with 5 pesos. I told you I started with 50 centavos. Okay? Liga. To God be the glory, ito'y binigay sa akin na resibo ng finance staff natin. Ha? Tingnan mo. Magkano tithes ko last year? 130,250 pesos. Matali mata mo? Malinaw mata mo? Basa niya eh. Magkano love offering ko last year? 63,000. Magkano mission offering? 143,980 pesos. Magkano ang first fruits ko? 661,000. Magkano ang total offering ko last year? 1,110,237 pesos and 75 cents. Thank you very much. Please be seated. How can you explain? 1983, 37, 39 years ago, I was giving 5 pesos. But now I'm giving million to the church. How can you explain that? Where I was, 5 pesos. Am I right? Where I am, I gave 1.1 million. Where I will be. Because it's not my job. It is not people. But God is my source. Okay? Halika ulit, Fidel. Basahin mo naman rin. Ulit ha. Si Elena. Si Elena ho, yung asawa ko. Chemister na asa. Magkano ang kanyang tithes? 128,450 pesos. Magkano yung love offering niya? 52,500. Magkano yung mission offering niya? 55,000. Magkano yung first fruits niya? 300,000. Magkano yung kanyang total offering? Teka ha. 608,950 pesos. Thank you so much. Please be seated. How can you explain that we are not rich, but we were able to give that much if there is no God? Saan ako nagsimula? 5 pesos. Where I am right now, it was the grace of God. Bakit? Yung trabaho, hindi yan ang aking source. Ang source ko ang Diyos. Doon ako magbibigay. You know why? Whether you like it or not, yung pera mo mauubos. Yung pera mo mawala. Pero mas gusto ko nang mawala ito na may pinupuntahan. Okay? Ano sabi ng Luke 16:9? Tingnan mo. I close with this. Luke 16:9. Ano sabi ng Diyos? Okay? Tingnan mo.
At sinasabi ko sa iyo, na gamitin mo yung unrighteous mammon, yung pera. Okay? So that your earthly friends will be your eternal friends. Make yourself friends of the mammon of unrighteous, that when you fail, you may receive them into everlasting invitation. Gamitin mo yung pera mo kung saan may maliligtas. Mga kapatid, when I became a saved person, tinanong ko si Pastor, bakit ho ba may misyon? Sila yung sumusunod kasi hindi naman natin kayang puntahan ang lahat ng lugar. O di, anong pwede kong gawin? Estudyante ako. Di magbigay ka ng mission offering mo. Ako'y nagbigay ng 10% ng tithes ko, 10% ng love offering ko, 10% ng mission. I started with 30% 1987. Yun ang simula ko. Sa akin yun, ha? Ngayon po, I'm giving 60%. 10% tithes, 10% kay Pastor Fajardo, 40% sa mission. Do I look poor? No. Where I was, naghuhugas ng jeep. Where I am, where I would be. That is the grace of God. I want you to have your own testimony. Testimony of how good and how great God is. Yung bang titignan kanila at sasabihin mo, Lord, kung hindi sa kabutihan mo, wala ang family ko. Kung hindi sa kabutihan mo, wala tong negosyo to. Kung hindi sa kabutihan mo, wala tong bahay to. Kung hindi sa kabutihan mo, wala tong anak ko. Kung hindi sa kabutihan mo, dun tayo, magpalakas tayo sa Diyos. God is your source. God can always provide you. Lagi niyang kayang suplayan ang ating pangangailangan. Huwag mong kakalimutan yan. Hindi ang trabaho, hindi ang negosyo, hindi ang tatay mo. Okay? Ang tatay ko'y namatay, 14 years old ako. Ang nanay ko'y hindi na ako pinagtiwalaang mag-aral. Kanya nung maligtas ako, hindi niya na ako sinuportahan. Sariling kayo yun, hugas ng jeep, lakad. Kanya kayong may mga tatay at nanay na nagpapaaral sa inyo, napaka-bless nyo. Okay? Ako'y wala. Okay? Hindi ko naranasan sabihin ng tatay ko, I'm proud of you. Hindi ko naranasan sinabi ng nanay ko, while I was growing up, bilib ako sa iyo. Wala, kundi puro mura kasi ako'y pasaway. Until the Lord changed me. Okay? And I thank God for that. I really thank God and appreciate what God's grace and mercy gave. Where I was, naghuhugas ng jeep. 5 piso ang offering. 50 centimos ang tithes. How can you explain that last year, I was able to give 1.1 million? Bakit? It was not me. It was the grace of God. 37 years. Okay? 37 wonderful years. I let God be the source. Nakinig ako kay Pastor. Sinunod ko yung aral at turo. Araw-araw, ginawa ko yung pagpapalain niya. Hindi lang pagkalinggaw. Araw-araw ako'y nagpipray, nagbabasa ng Bible, nagsisimba pagka may simba. Wala akong absent. Okay? Nag-aakay ng kaluluwa, nagbibigay, minamahal ang pastor, at hindi nakikipag-away na. Ginawa ko yung pagpapalain ng Diyos na nakita ko sa Biblia. And I thank God for that. At ikakasal yung aking bunso, hindi ko alam kung kailan. Okay? But sabi ko kay I'm ready for whatever God has. Okay? And I would like to say, God's been good in my life. God has been good. Huwag mong asahan ng gobyerno, hindi sila tutulong. Huwag mong asahan ng Pangulo, hindi sila tutulong. Huwag mong asahan ng trabaho, ang negosyo, lahat. Ang pag-asa natin nasa Panginoon. Let God be your source. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Maraming salamat. Tulungan po na makita namin how you have provided for us in the past. Makita namin yung mga faucets, mga gripo na iyong ginamit. Tulungan mo rin makita namin yung mga bahagi ng buhay namin na wala kaming tiwala sa iyo. Tulungan mo po na ikaw ang aming pagtuunan ng pansin. Tulungan pong ikaw ang aming paglagakan ng aming pananampalataya.
Total gagastos din naman kami. Magbibigay din naman kami. Di sa iyo na. Kasi ikaw ang magbibigay ng kapangyarihan sa amin para magkaroon ng kayamanan. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang bibigay sa amin ng tamang kapayapaan. Ikaw ang bibigay sa amin ng kaganapan at ng kalakasan. At kung saan kami galing, kung saan kami naroon, kahabagan at biyaya mo. At kung saan kami paparoon, kahabagan at biyaya mo pa rin. Kanya tulungan po kami, Panginoon, na matutunan namin to comply, to contemplate. Ikaw po ang kailangan namin. Salamat po sa inyo. Kayo po magpalat, magbasbas sa amin. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, will you help me? Will you help me to be what you want me to be? May you help me to be peaceful. May you help me to see and to contemplate na ikaw lang ang pwede mag-provide sa amin. Magpapalakas ako sa iyo, hindi sa iba. Will you come at the altar now? God bless you as you come. I want you to go to your family and pray together. Father, we thank you. May you bless us, O Lord, as we listen to your word, as we made our decision. May we check our values. May we check what parts of our life that we lack trust. Tulungan mo po that we will learn how to put you first. Thank you.
Bless us, Lord. Give us grace and mercy. In Christ's name we pray. And all God people say, okay, let's all stand up, please. Tayo pong lahat ay tumayo. Darako po tayo sa bahagi ng ating pagbibigayan. Everybody standing up and we will be singing our offering song, Give It Right This Time. Everybody. Give all our best, God is expecting. Don't waste the chance to be blessed by Him. Today is our chance, there's no repeating. We can't recapture our wasted years. So give it right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time. It's our last night. His words are true. Believe them in faith. Blessings He promises to them who obey. He's given His all. What then have we given? It's not time to waver. No time for delay. So give it right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time. It's our last night. So give it right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time. It's our last night. So give it right this time. This time. I will be reading po sa book of Luke, chapter 6, verse 38. Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall men give unto your bosom. For with the same measure that ye mete, withal it shall be measured to you again. Let's pray po. Harap po tayo sa property. Panginoon, maraming salamat po sa umaging ito, Lord. Thank you, Lord, sa mensahe po namin napakinggan. Thank you, Lord, po sa mensahero na binigay nyo, sa message po na about po sa hope. Dapat po kami umasa sa inyo. And yung source po na binibigay niyo sa amin, Panginoon, kayo po nagbibigay. Dalangin namin ang aming pagbibigayan ngayong umaga, Lord. Kayo po mag-bless, magbibigay, pagpalain niyo po. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin po bigkasin ang ating mga offering pledges ready now. Ako'y nagbibigay bilang pasasalamat sa nakalipas na kabutihan ng Diyos sa akin. Ako'y nagbibigay bilang patuloy ng Diyos pa rin ang pinakamahalaga sa akin. Ang Diyos pa rin ang ako'y Nagbibigay dahil sa pananampalatayan sa inaharap, ang Diyos ang patuloy na magpapala sa akin. Do you believe that? Please be seated. You can bring your offerings now. Thank you. Good morning. Hello. Good morning po. Good morning. Hello. Test mic. Good morning.
what's done. Then we stand alone at the judgment seat of Christ, God's holy Son. We must all bow down at the judgment seat of Christ. We must give account for the things we've done with our lives. I will live my life for Jesus Christ, so that in eternity my life will be gold and silver and precious stones. Every deed I've done, and every thought I've done, and every choice I've known, every choice I made, tried by fire. Will it burn or remain? Will I bow my head in shame? Will I hear God say, welcome home, my child well done, my faithful one? We must all bow down at the judgment seat of Christ. We must give